Yan. Untiin lang na. Ano kaya ito? Kitchen set! Oo. Meron na. Ang lalaki naman. Good morning! Pwede no? Lagyan natin nakaganyan. Kapanali. Ano to? Nagkabunga na oh. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Magandang hapon mga kapanalig. Ayan, so ito, kadukto lang din to ng vlog ko kanina. Meron kasi akong dumating na mga parcel galing sa Shopee. So, in order ko yun mga kapanalig para makatulong sa content natin. Kasi nga, di ba, nung vlog ko nung nakaraan, kulang-kulang yung ano ko, yung mga gamit. So, sabi ko, hindi pwede yun. Kailangan, makumpleto. Kasi ang hirap na mag-content pag kulang-kulang ka eh. Kunyari, kulang ka ng, tawag dito, kulang ka ng sangkalan, kulang ka ng kutsilyo, kulang ka ng kutsara, sandok. Diba, nakita nyo doon sa vlog ko sa may, ano yun, nanghuli ako ng isda. Ay, hindi pala, yung mga kasama ko yung nakahuli. Ang hirap tawag dito, ang hirap magbaliktad nung pinirito. Uy, nasan yung isa? Ito, ayan. Kaya kailangan maging kumpleto tayo. So, mag-umpisa muna tayo sa maliit. So, dito muna. Titignan ko kung ano to. Ayan. Ano kaya ito? Excited na ako. Kinukumpleto ko na talaga paunti-unti para kung saan tayo makarating. Ano na naman to? Dagdag bigat na naman sa dalahin natin. Pero malaking tulong to. Diba? Dahil magiging magaang ang ating trabaho. Pag may mga katulad nito. Eh ano nga ba to? Tignan natin. Ano to? Ay, teka, para alam ko na to, yung kutsara. Ang ganda nito! I love it! Ito yung isa sa gusto ko. Oh, yun, dumating na mga kapanalig. Kutsara, tsaka, ay, teka. Yun lang yun. Kutsara, tsaka, ano? Hindi pala siya, ano. Akala ko, ayan, no, kutsara. Tapos, pwede rin siyang tinidor. Oh, ganyan. Dalawa yung ano eh. Dalawa yung in-order ko. Ba't isa lang? Isa lang. Akala ko kasi, isang ganito, tinidor, tapos isang ano, kutsara. Hindi pala. So, sa isa, ano na siya, 2-in-1 na mga kapanalig oh. 2-in-1 na. Ayos din, maganda rin. Oh, sa Shopee. Pag kakain tayo, pwede natin gamitin. Sarap. Kakaiba siya, di ba? Oh, camping. Oh, tinidor. Hindi lang 'yon, meron pa siyang ibang gamit. What happened? Pwede siyang baklasin? Pwede siyang baklasin. Okay. So, pwede siyang baklasin. Pag kakain ka, pwede mo siyang baklasin, ganun. Ayan yun, nabaklas yun. Paano yun? Nagawa ko kanina eh. Ba't ngayon ayaw na? Paano yun? Ayaw na? Kanina nabaklas eh. Ayun. So, pwede siyang baklasin pala. So, meron tayong tinidor. Ang galing Napahanga mo ko dun Meron din tayong kutsara. So, pwede na tayong kumain. Tapos, hindi lang yun. Meron pa siyang ito. Kutsilyo. Ang dami palang gamit nito. Ang ganda rin May kutsilyo rin mga kapanalig. Hindi ko alam na may kutsilyo pala. Matalim siya may kutsilyo. Tapos meron pang bukas ng ano ba to? Tansan o delata. Pambukas ng beer. O diba? Ganda. I love it. Akala ko ano lang eh. Paano ulit siya? Yun. Diba class? Diba class? Okay. Yan na. Ganda. Next. So meron na tayong kutsara. Pag kailangan natin. Ano pa ba? Okay, dito muna tayo sa maliliit. Dito na tayo sa may box naman. Magagamit na natin tong halika.
yung kutsilyo. Unboxing muna tayo ngayon mga kapanalig, no? Yan, para excited kasi ako pag merong mga dumadating na gamit, yung mga magagamit natin sa content natin, sa vlog, ayan. Ay, eto ang kailangan ko rin. Kasi nga, sa motovlogging mga kapanalig, syempre, kailangan mo ng mismong mapa. Kailangan natin ng cellphone holder mga kapanalig, no? Para habang umaandar tayo, nakikita natin kung nasaan na tayo. Ang ginagawa ko kasi dati, nasa bag yung cellphone ko, tapos pag medyo malayo na ako, hindi ko na alam kung nasaan ako, dudukutin ko yung cellphone ko sa bag, titignan ko kung nasaan na. So, ang laking abala. Ayan, bumili na ako nitong pinaka cellphone holder natin para kahit saan tayo mapunta. Ang ganda ng quality, oh. Ang bigat niya. Lalagay lang natin dito yung pinaka cellphone. At alam na natin kung nasa na tayo. Kasi yung sa Google Map o kaya sa Waze, nakaganyan lang siya sa pinakamotor sa gilid. Set up lang natin mga kapanalig, no? Di ba? Unti-unti na tayong nakukumpleto. Ang tatak niya, Moto Wolf. Kailangan natin yan. Kung mapansin nyo sa mga, di ba sa mga Move It, ganyan, sa mga angkas, di ba may mga ganito sila sa gilid para alam nila kung merong pasahero, kung nasaan na sila. Ganun. Set up natin to na maayos. Okay, next. Okay na tayo. Dito na tayo sa kutsara, tinidor na may kutsilyo. Tapos na tayo at dumating na rin itong pinaka cellphone holder natin. Dito na tayo dadako sa mga malalaki na mga kapanalig para makita natin kung ano yung mga dumating, no? At bubuksan na po natin ulit. At ito na nga po siya. Yan. Untiin lang na. Ano kaya ito? Ito na. Ito yung nakita ko lang din to kay Kuya JP mga kapanalig. Ito kasi ang laking bagay nito. Ito yung lagayan ng tubig. So natutupi lang siya. Pagkatapos mo siyang gamitin, pwede mo siyang itupi. Pero kung gagamitin mo, yan, pwede mo siya lagyan ng tubig dito. May bukasan. Hindi siya bulky. So kung mapunta ka sa sapa, mga kapanalig na merong tubig na pwedeng kumuha o yung mga ano ba tawag doon, yung mga bukal-bukal, pwede ka sumahod. Ano to? Nasa 8 liters, kung di ako nagkakamali mga kapanalig, yan, 8 liters, ayan, no. So maganda siya. Tapos ilalagay mo lang sa lamesa. Kung maghuhugas ka ng mga pinggan, pwede, or kaya maghugas ka ng bigas, o kailangan mo ng tubig, yan, dito lang. Bit-bit mo siya. Pag naubos, takpan mo. Dali. Yan, pag naubos, takip mo. Tapos tupi. Pwede mo siya ilagay sa bag. Hindi siya mabigat, hindi siya bulky, hindi siya kakain ng space mga kapanalig sa bag mo kasi manipis lang siya. So dito na tayo sa pinaka malaki. Pero may idea na ako kung ano to. Excited na rin ako para dito. Uy, baka masira. Yes. Bumili na tayo ng ayan, Hit the Road. Isang set na kitchen set. Meron na. Ang lalaki naman. Pero pwede na rin. Ang lalaki Wala ba yung mga dito pilang? Pang camping nakalagay Pang camping siya pero pwede na. Maliliit lang naman, di ba? Hindi na siya kakain ng space niyan. Meron tayong chance pag mag-aano tayo ng itlog. Meron na tayong sandok pag meron tayong sabaw nalulutuin. Meron na rin gunting, kompleto na dito. At meron pa tayong pambalat ng prutas, ang tawag dito. Yan. Ayan, meron tayo. Ang laki Meron din tayong tong. Kung pag magpipirito, kompleto tayo. Hindi na tayo mahihirapan. Pero meron pa na itong mga mas maliliit Pero binili ko na yung isang set para kompleto na. Meron pa, ano pa yun? Meron na rin. Sandok sa kanin. Meron na rin. Meron na rin kutsilyo. Yan. Diba? Kompleto na tayo. Wow. Diba may kutsilyo na tayo? Maghiwa tayo ng mga kamatis. At ito pa yung isa sa mga gusto ko. Para hindi na tayo nag-hassle-hassle na gumamit o nasisira yung mga plato dahil meron ng chopping board kahit saan tayo mapunta. Kompleto na, di ba? Yeah. Kaya sa mga susunod na araw,
Pag gumanda-ganda na yung mga pakiramdam ko mga kapanalig at pag nasa kondisyon na, magka-camping tayo, dadaling ko tong mga to para magamit natin. At iingatan, syempre dapat itabi kasi sayang naman yung mga yung mga tawag dito, yung mga gamit kung hindi natin iingatan. Isang maulan na umaga mga kapanalig. Yan, good morning sa ating lahat. At nandito na po ako sa Kamalig. Yan, halos kagigising ko lang pero ang taas ng energy natin dahil masaya ako na nakabalik na ako dito sa Kampanalig. Iba talaga ang klima dito. Malamig. At ngayong morning na to, iinom muna ako ng pansit-pansitan para umukay na ang ating lagay ng tuluyan. At maraming salamat kay Utol dahil siya ang naglaga nitong pansit-pansitan na to. Kagabi uminom na ako at maganda na ang kalagayan ko ngayon mga kapanalig, na bawas-bawasan yung kirot na nararamdaman ko sa paa ko. Kaya the best talaga ito. Yan ang kulay ng pansit-pansitan. Masarap yung lasa niya, hindi siya yung parang pipilitin mong mainom. Diba? Yung parang maampalaya, hindi ganun. Ito talagang masarap yung lasa niya. Lasang lasang dahon, ganun. Hindi mahirap inumin. Wala pang laman yung tiyan ko, uminom na ako agad na ito mga kapanalig. Tapos after, sipilyo muna. Tapos bibisitahin natin yung mga gumagawa dun mamaya. Kasi natatapos na yung mga project nila dun at unti-unti nang sumisigla ang Kampanalig dahil nagkakaroon na ng mga kapitbahay. Ito ang kape natin ngayon, pansit-pansitan. Wala naman pinagbago dito sa Kampanalig, ganun pa din mga kapanalig mo. Kung ano yung nakikita nyo sa video dati, ayun pa rin siya. At maraming salamat kay Kautol at kay Umot dahil sila yung nag-aalaga dito sa Kampanalig habang nandun ako sa Maynila. Ay, si Kuya Waning oh. Kuya Waning, kamusta na? Ito. Ayos na ayos. Ayos. Pang ilang araw niya nang nagtatrabaho dyan? Kung diretso kami kahapon, Oo. 5 na. Pang 5 araw? Oo. Ayan, nakatulong si Kuya Waning. Masipag yan si Kuya Waning eh. Ayan. Ano yan? Candy? Ay, ayoko muna. So, yung sinasabi ko sa inyo mamaya mga kapanalig na pupuntahan natin. Kasi dito sa Kampanalig walang pagbabago, pero sa paligid nito marami mga kapanalig. Dahil nga po meron ng nagtatayo ng mga bahay, may nagpapatag na ng lupa. Konting panahon na lang talaga malaki ng pagbabago dito, no Kuya Waning, no? Ay, barangay Kapanalig na ito. Ganun ba? Sisigla na lalo dito. Ay, oo. O, kahit ano, o kung kailangan umuwi nila Utol o ni kayo Umot, pag may mga kapitbahay na dyan, kahit ako mag-isa, walang problema. Dahil may mga ano na tayo eh. May mga kabarangay na tayo mapupuntahan, di ba? Bare months na naman mga kapanalig, kaya inaasahan natin na sa mga susunod na araw madadagdagan po yung lamig dito. Alam nyo naman po sa lahat na nakasubaybay sa akin na pag dumadating yung ganitong buwan talagang ang lakas ng hangin. Magliliparan na naman yung mga gamit natin sa paligid at itong mga dahon na to maggagalawan na naman to, maglalakasan na naman yung galaw niyan. Kaya dapat ayusin na natin yung mga dapat ayusin bago mangyari yon, dahil baka liparin. Sabi ko nga sa inyo, kumakain ako dati dito, lumipad yung plato ko sa muka dahil sa sobrang lakas ng hangin. September, October, sakto lang yung mga ano niyan eh. Yung sakto lang yung lamig. Pero pag pumasok ng mga November, mga kapanalig, ayun na po talaga yung talagang kailangan mo na mag-jacket,
Ayun, kailangan mo na talagang balutin yung katawan mo para hindi ka lamigin. So ito yung time na hindi mo na talaga kailangan ng electric fan, hindi mo na talaga kailangan ng aircon kasi ang kalikasan na ang kusang magbibigay sa iyo ng lamig at hangin. So matulog ka kahit anong walang problema, hindi ka maiinitan. Lalamigin ka pa ng gusto. Baka hindi ka pa po makatulog sa sobrang lamig kaya kailangan magkumot ka tsaka mag-jacket, no? Kakadaldal ko dito, meron ako napansin na parang ito pala yung pangontra sa lamig dito kaya walang problema kung nilalamig kayo dahil bare months. So merong sagot po yung ito po yung gamot to. Nakita ko lang meron silang tira. Meron pang kalamansi, may buto-buto pa. Ito ang pag-asa para hindi ka lamigin. 4. Baka dalihin ito nila mamaya. Ako ayoko muna. Pahinga muna tayo. Kailangan magpa-kondisyon. Pag okay na at hindi na busy sila utol mga kapanalig at walang trabaho at kung okay na rin yung aking pakiramdam, pupunta tayo sa palengke kasi sabi ni Ma'am, shoutout ulit kay Ma'am Mayflor, no, na bumili nga po kami ng kalan ulit. Tapos isang tangke kasama na yung pinakatungtungan ng kalan para kung bumbagyo daw hindi na kami mahihirapan umakyat-akyat dito. Ang nangyayari po nga kasi pag malakas ang ulan or may bagyo, nakastuck lang kami doon sa loob. So mangyayari pag nagutom kami, akyat pa kami dito, magluluto ng ulam, magsasaing at kung ano-ano pa, tas bababa na naman doon. Madulas po sa part na to kaya nahihirapan din kami na magbabataas. Napansin ni Ma'am yun sa vlog kaya maraming salamat ulit kay Ma'am Mayflor. So pupunta po kami ng palengke. Pag ayos na po, bibili kami doon. Set up na namin yung gamit doon sa bandang kusina. Nagagamit pa kaya tong tungko? Parang nagagamit pa rin naman. Maganda tong tungko gamitin pag may mga laga-laga katulad ng mga baka-baka, yung kailangan palabutin para hindi sayang sa gasol o sa shellane. Uy, ang dami ng collection dito Baka mabebenta na to sa antique shop o kaya kay Boss Toyo. Ilang piraso na ba to? Collection ba yan? Ang dami. Sipilyo muna ako. Baka maamoy nyo habang nakikipag-usap ako sa inyo. Baka sabihin nyo amoy imbornal Hoy! May pala dito Sinabawan. Nagluto lang si Utol kahapon ng isda. Maraming salamat din pala kay Sir Robert Enriquez kasi pumunta siya dito nung nakaraan at may dala siya mga ulam. Halos mapuno yung freezer doon, no? Kaya salamat po, sir. Nakapagsipilyo na ako at nakakain na din. Ililigpit ko muna yung mga gamit ko dun sa baba dahil nakakalat yung mga gamit ko. Nung pagdating ko kahapon, hindi na ako nakapagligpit dahil hindi pa ako makakilos ng maayos. Ngayon, nakakagalaw-galaw na. Pwede na natin kalikutin yun. Lagay lang natin sa maayos na lalagyan. Tapos yung kwarto lilinisin ko dahil nga doon nanganak si Ulila. Nandun yung mga anak niya. Malamang yung mga unan doon at mga kumot pinaghihigaan na nila yun. Habang wala ako doon, sila ang sumasakop, sila ang naghahari. Linisin lang natin, walisin. Tapos ilalagay ko na yung mga dala kong gamit. Katulad ng box na inuwi ko dito galing sa Bukana. Nandito pa rin sa labas. Kaya ayusin na natin. Yan yung box na yan Tapos tignan yung mga gamit ko kahapon. Hindi ko maayos dahil hindi ako makakilos Ngayon pwede na, may lakas na tayo. Kaya tulungan nyo ako para mapabilis tayo at makapag-vlog pa tayo doon sa kabila. Hello, may pusa ba dyan? Sinasabi ko sarap ng pwesto nyo dyan Ha? Linisin ko nga muna. Ay! Pero bago yun, naangat ko muna yung mga tolda dito para sumingaw-singaw. Ayan, di ba? Hindi na mababasa yung pinto natin dahil meron na nito. Good morning!
Mingming, doon muna kay Mingming. Magliligpit muna ako, ha? You know, nalinis ko na, nawalisan ko na mga kapanalig. Yung mga kumot, lalaban ko muna. Kasi naano rin yun eh. Baka mamaya doon pa nanganak si Ulila. Kahapon kasi dito ako natulog mga kapanalig, I mean kagabi. Dito sa labas kasi marumi pa nga yung kwarto. Nilatagan ko lang tapos nanonood ako ng Netflix. I mean ng YouTube, yung Forest Survival. Pampatulog ko yun. Dito ako, komportable naman kasi meron ng harang yung mga bintana na tolda. Kaya hindi na ako nag-aalangan na matulog. So mamaya dito na ako matutulog kasi nalinis ko na yung pinaka kwarto. Yan, medyo naayos ko na yung kwarto. Nasalansan ko na maayos. Pwede na tulugan mamaya. Dami kong labahin. Ito yung isang sa pagsubok na kinakaharap ko ngayon mga kapanalig, yung paglalaba. Pag okay na yung paa natin, tsaka na ako maglalaba kasi pag naglaba ka, paakyat-akyat ka kasi yung labahan namin nasa baba mga kapanalig. So ngayon, pag naglaba ako, mahirapan ako umakyat. Baka imbis na mapabilis, abutin tayo ng gabi sa paglalaba. At ito, nalis ko na rin yung mga dumi-dumi dito kanina. Pero hindi pa siya tapos dahil pupunasan ko pa yung mga alikabok. At ayusin ko pa yung mga ibang nakahambalang. Linis-linis muna tayo. Dami ko na lalong gamit kasi nga kinuha ko na yung mga natirang gamit ko doon sa bukana. Ito parang trip ko ikabit mamaya. Hindi ko pa alam kung saan, pero gusto ko siya ilagay eh. Baka dito sa may taas ng pinto o baka dito sa taas na to, 'di ba? Para maganda, nakasabit. Sayang naman eh, ganda pa naman ito. Dito no, pwede no. Lagay natin nakaganyan. Kapanalig, puro kahoy na tayo. Na-miss ko na rin gumawa ng art. Susunod na, dami pa natin inaasikaso. Punas-punas muna. Paano darama? Tapos na ako maglinis dito sa aking munting bahay mga kapanalig at na-setup ko na rin yung mga gamit ko doon sa loob ng kwarto. Kaya ayun, pahinga muna konti. Tapos tignan ko kung ano pa yung mga may kukwento ko sa inyo dito. Mamaya na tayo pupunta doon mga kapanalig kasi yung inaayos dito sa kabilang lupa. Meron ng 2 kubo na naitayo dito. Yung kay Ma'am Jen, tapos dito sa gitna. Tapos dito sa may pinakaharap ko, yung kay Josely, inaayos na rin yung lupa, pinapatag. Mamaya ko na ipapakita sa inyo yung mga kapanalig sa next vlog natin. Pinalipat ko muna sila. Kasi nung inilalabas ko, pinapasok na pa rin yung mga anak dyan doon sa loob. Eh hindi naman pwede kasi kwarto ko yun eh. Ha? Diyan ka muna. At least meron ko isapin dyan ha. Ano naman, di kayo malalamigan. Okay? Tsagaan yun muna yan dyan. Di naman kayo malalamigan eh. 3 na lang. 4 yan, sayang yung isa. Active pa rin yung ating wall clock oh. Ang kaso nga lang hindi na tama yung orasan niya. At saka medyo nagkaroon na ng brown yung mga linagay nating numbers. Lilinisin lang naman yan para mas gumanda ulit. Ang isa sa pinakamagandang nagawa kong obra.
Pag nadagdag pa natin yung pinaka ano doon, yung pinaka sagwan, madadagdagan pa ng design itong bahay. Ilang araw lang ako nawala, ang laki na nung mga halaman dito. Uy, may bunga na. Ano to? Nagkabunga na oh. Sir, yung tanim mo dito nagkabunga na. Anong hindi naman suha? Ang laki mga kapanalig oh. Hindi pa naman, maliit lang pero malaki na rin yan. Lalaki pa yan ng ganyan oh. Suha, tapos ito, laki na rin nila. Nung nakita ko to medyo maliliit pa. Oh. Ngayon pwede na magtrabaho eh. Graduate na. Ang ganda ng mga nabili niyang halaman kasi mga tumutubo. Katulad nito, kalamansi. Uy, nalaglag ah. Hindi ko kasalanan yun. Hinawakan ko lang tapos nalaglag ng kusa. Yung mga kalamansi niya may tubo na rin oh. Ang galing. Oh, ito. Mahilig siguro sa kalamansi yung si Sir. Yung bumili ng lupa dito. Mga kapanalig, available pa rin po yung mga lupa dito ha. Kontakin nyo na lang po sila Kautol. Ayan sila Kuya Luni. Pag pumunta kayo dito sila naman makakausap nyo. Ayan o. Ang mga kalamansi lumalago na. Dahil nga tag-ulan ng mga nakaraan. Kasi ito yung mga iba nagkakabulaklak na. Pero hindi ata kalamansi to. Kalamansi rin ba? Kalamansi nga din. Kadaming kalamansi. Pwede na pala mag-harvest dito eh. Ayan o. Ang daming kalamansi. Kulang na lang dito toyo, pwede nang sausawan. May mga sili naman dyan sa paligid. Lalaki na. Ay ito hindi. Tumubo pala to sa may gilid ng ano, lupa ko. Lalaki na ang halaman. Yung mga murado natin, ang tataas na rin. Okay na yan para pinakabakod bakod natin. Hindi ko na siya ititrim ng gusto. Kung ititrim ko man konti lang. Gusto ko kasi yung naharangan na siya. Para hindi tayo ganong ano dito kitang kita. Wow. Iba talaga ang klima. Yung kamyas na tinanim namin dito, ina-expect ko na talaga natutubo to. Dahil nagtag-ulan, ano, hindi na tayo manghingi ng kamyas, meron na tayong sariling tanim. Ang gusto kasi talaga ng kamyas mga kapanalig ay yung laging basa. Oo. Ang gusto niya eh. Yung sili namin dito patubo na rin. Nung nakaraan, tinagana ni kuya yan, sabi ko ba't kinalbo? Ganun pala talaga para mas tumubo ng panibago at tumubo rin yung mga pinakaano niya, bunga-bunga. Yung kalamansi namin doon, laki na rin eh. At sa tingin ko, meron na rin siyang bunga. Ang hirap umakyat. Yung mga talbos natin dito, oh, ang dami na rin ma-harvest, pwede nang sabawan. Dami na rin palang ano, bunga ng kalamansi namin dito. Ito oh, ang dami. Akala ko nung una hindi na siya tumutubo eh kasi nung nabili namin to, meron siyang bunga na 2 piraso. Tapos nung habang tumatagal hindi na siya bumunga hanggang sa lumaki na lang. Akala ko hindi na bubunga eh. Ngayon ayan na oh. Nagpakitang gilas naman siya. Ayan. Ito talaga yung gusto ko pag nandito ako mga kapanalig. Talagang nakakapag-vlog ako, nauobliga akong kumilos, umaakyat-akyat ako. Medyo mataas kasi ito eh. So pag nagagawa natin yan, nababatak-batak yung buto natin, yung ugat natin, na exercise, tumatakbo ng maayos yung dugo. Hindi ako inaatake ng gout. Yun yung pagaling na ako. Kaya kailangan natin maglakad-lakad. Hindi pa rin magpakita ang ano, haring araw. Kanina nagpalipad nga ako ng drone, tapos biglang umambon. Pinabalik ko agad kasi baka masira yung drone natin. Sagana tayo sa tubig ngayon. Ayan o. Pwede pang hugas-hugas. Diba? Pag nawala ng tubig, pwedeng pambuhos. Ayos. May mga bagong sisiw pala kami ngayon dito. Mga kapanalig, ikinulong lang ni Utol. Dahil matagal nga tayo nawala, ililibot-libot muna ako dito. Laki na nun mga balinghoy oh. Balinghoy. Ang laki na. Meron na kayang tubo sa ilalim yan. Hindi pa tayo nakapag-update kay Daddy Omsi. Diba nagano tayo, nagtanim tayo ng balinghoy dun sa lupa niya. Hindi ko pa alam kung meron tubo. Ha? Ay, mamaya po, pupunta po ako dyan. Saglit lang po ah. Yung mga sili mo dito tol, ay tumutubo pa rin pala. Ang sipag ano, tumubo. Ganyan dapat. May mga ano dun, mga tanim. Masipag sila kasi talagang tag-ulan eh. Siyempre ang halaman gusto niyan mga tubig. Diba? Yan ang pinakapagkain nila. Kaya ang sipag tumubo. Aray ko.
Yun nakatapos tayo ng vlog ng ganun-ganun lang. Mga kapanalig, maraming salamat po sa pagsuporta at maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Mamaya pupunta ako dun sa kabila at titignan natin kung ano yung mga ginagawa nila. Kaya hintayin nyo yun sa aking susunod na vlog. Hanggang dito lang po mga kapanalig. I love you all. Lagi tayo lahat mag-iingat. Simulan na